What's inside your heart? What's inside your heart? Ano ang nasa loob ng iyong puso? Yan po ang ating topic this morning sa ating pong Daily Devotion Live dito po sa ating Moms TV at sa God Loves You. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, good morning. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon at ang ating pag-aaralan sa araw na ito na kukunin natin po sa Proverbs 4 verse 23. Kaya naman po, samahan po ninyo ako dahil napakabuti ng Diyos para tayo ay muling paalalahanan sa maraming bagay patungkol sa pag-iingat o pag-guard ng ating puso, isip, at ng ating mga desires at ng ating mga plano sa buhay. Kaya po, samahan po ninyo ako at i-share po ninyo ang video na ito para marami po ang makasabay sa atin ngayong umaga. Again, magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mabs and welcome po sa ating pong Daily Devotion Live dito po sa Ate Mabs TV at sa God Loves You. Good morning, good morning, good morning. Kumusta po ang inyong araw ng Lunes? Today is December 8. Ayan. At araw po ito ng birthday ng aking papa, ng tatay namin. Thank you, Lord. Ayan po, so magandang umaga sa inyo. Ayan, so sana po ay samahan niyo ako para tayo po ay matuto mag-aral ngayong umagang ito. Ang atin pong pagninilayang verse ngayong umaga ay matatagpuan sa Proverbs 4 verse 23. Ayan, matay iyo. Ayan. Natagpuan po sa Proverbs 4 verse 23 sa Tagalog, sa Magandang Balita Biblia. Iyan po naman ay matatagpuan sa Kawikaan 4 verse 23 sa page 635 ng lumang tipan. Kung ganito po ang Bible ninyo, tulad ng Bible ni Ate Max. Yan, sige po, basahin natin ang ating verse ngayong umaga. Ang sabi po dito, sa Proverbs 4 verse 23, New International Version, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Sabi naman po sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia, Kawikaan 4 verse 23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa isang araw na punong-puno ng pag-asa, pag-ibig, at ng kagalakan nagmumula sa iyo. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral na ito. Turuan mo kami, tulungan mo kami. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito. At pangunahan mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Thank you for everything, Lord. We love you, Lord. We praise you. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, magandang umaga po sa inyong lahat. And welcome po muli sa ating pong Daily Devotion Live dito po sa ating Mavs TV at sa God Loves You. Good morning! So, check ko lang po yung sound natin, no? Kung okay naman siya. Pipiliin ka sa amin. Ayan, check natin. Yan, maganda. Tingnan natin. So, yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po. Simulan na po natin, no? At basahin muli ang ating pong verse na pagninilayan ngayong umaga. Na matatagpuan po sa Proverbs 4 verse 23. Na sabi po sa New International Version, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. At ang sabi naman po sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia,
Kawikaan 4 verse 23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Hallelujah. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Napakaganda po na sinasabi ng Diyos sa verse na ito, no? Na ingatan natin ang puso natin at alagaan. Sapagkat dito po, nagmumula yung buhay na tinataglay natin. Nagpo-flow dito yan. So, yung pong flow, sa isip, sa gawa, sa puso, di ba? Lagi natin pinag-aaralan dito yan eh. Na i-guard natin yung ating thoughts. Kasi yan yung magiging emotions natin. At yan ang magiging action natin. At yun ang gustong ipaalalang muli ng Diyos sa atin ngayong umaga. Na ingatan natin ang ating puso at alagaan ito. At dapat ang maging sentro nito ay ang Panginoon. That's why ang title ng ating pong devotion this morning is What's Inside of You. Kanina sa panimula ng aking video ay nasabi ko, what's inside of your heart? Diba? Yun yung naibuka ng bibig ko. Kasi yun naman talaga eh. Diba? Yung dapat nating bantayan. Ano ang nilalaman ng puso natin? What's inside of you? So have you ever made a poor decision and thought, why did I do that? Diba? Minsan, dumarating talaga na nagkakaroon tayo ng mga decision sa isip natin, na nagmumula sa isip natin, tapos after natin magawa yung decision na yun, nagtatanong tayo, why did I do that? Bakit ko nga ba ginawa yun? Diba? Talagang ganun eh. Minsan nga pagising pa lang natin sa umaga, meron na agad laman yung isip natin. Tapos yun na agad din na ibubuka ng bibig natin. Ako, nasampulan na ako kanina yan eh. Kasi talagang kung ano yung naging laman ng isip ko, yun agad din naibukan ng bibig ko. At nagtanong ako, bakit ko nga ba ginawa yun? Bakit ko nga ba nasabi yun, no? Na dapat hindi eh. Pwede namang hindi sabihin, hindi gawin. Pero dahil yun yung laman ng isip mo, yun tuloy yung nangyayari. In the Old Testament, the heart was considered the center of inner life. And people believed it and dictated thoughts, emotions, and actions. It was essentially a combination of someone's soul and mind. So, sa lumang tipan, ang puso ang kinukonsider na pinakasentro ng buhay natin. At naniniwala ang mga tao noon na nadidiktahan ng ating puso ang ating isip, ang ating emotions, at ang ating actions. And nagiging combination ito ng ating kaluluwa at ng ating pag-iisip. Na minsan maisip natin, totoo eh, no? Diba? Kasi kung ano talaga yung laman nito, siya yung nagiging bukang bibig natin, nagiging action natin. Bantayan niyo yung sarili niyo. Diba? Minsan, i-observe niyo yung sarili niyo. Na kung ano yung laman yan, yun talaga yung nagiging bukang bibig natin. Yun yung nagiging action natin. Kaya napakahalaga na ito'y bantayan natin ng ating isipan. And when Proverbs 4 verse 23 tells us to guard our hearts, what it's essentially saying is to pay careful attention to how you feel your inner life. So yun yung sinasabi dun sa ating verse na binasa ngayong umaga. Sa Proverbs 4 verse 23 na sinasabing bantayan or i-guard natin ang ating puso. Ang sabi sa Tagalog, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Yun yung sinasabi dito. Na mag-pay attention tayo carefully, no? Sa ating, kung ano yung nilalaman ng puso natin para mapunuan ang ating buhay. What goes into your soul and mind determines what comes out of your mouth. And what you say influences your actions and decisions. While you might not notice the effect of your choices have on you today, over time, they will impact the direction of your life. So napakahalaga, no? Na ngayon pa lang, kailangan nating ingatan. Kasi kung ano yung dadaloy sa ating kaluluwa at pag-iisip, yun yung magde-determine kung ano yung lalabas dito.
Kaya naku, napakahirap po, no, na maging, merong colloquial na term dyan, yung makamundong word ba yun? Yung, actually, nasasabihan ako nito dati, yung taklesa, yan. Taklesa daw ako. Kasi yung aking bibig ay hindi ko napipigilan. Dahil kung ano talaga yung laman ng isip. Sabi nga ng asawa ko, mas mabilis pa daw yung bibig ko kaysa sa isip ko. Yung ang bilis kong sabihin ng isang bagay na minsan hindi na natin pinag-iisipan kung kailangan ko ba itong sabihin? Kailangan ko ba itong gawin? Diba? Kasi kapag hindi, tayo ay nakadepende lamang sa ating sariling isip at walang nagbabantay nitong puso na ito, ay talagang makakapagsalita tayo ng mga salitang hindi kalugod-lugod. Mga bagay na pagsisisihan mo pagkatapos mo sabihin o pagsisisihan mo pagkatapos mo magawa. Kaya napakahalaga na yung ating puso ay pabantayan natin, paingatan natin. Kanino? Walang iba kundi sa ating Panginoon na tunay na nagmamahal sa atin. Sa Diyos na may kakayahan na ingatan at alagaan yung puso natin ito. Hayaan natin siya yung maging sentro ng inner, ng kaloob-looban natin, especially our heart. Diba? Kasi sa totoo lang, our heart is deceiving. Kaya tayong linlangin ito. Kasi nakadepende tayo sa emotions natin, lalo tayong mga babae. Kung ano yung sinasabi ng ating emosyon, doon tayo nagre-rely na para bang nadadala tayo ng emosyon. Yan, no? Di ba? Yun yung, pasensya ka na, nadala ako ng emosyon ko. Pasensya ka na, nasaktan kita kasi nadala ako ng emosyon ko. So, tunay, no, na ang ating emosyon, kung anong laman nito, ay siyang nagiging action natin. Kaya po, ingatan natin yan. Meron lang po akong i-check na verse. Yan. Kasi alam niyo po, ako, aminado ako dyan. Na sobra po akong emotional. Pero siguro by nature, ang mga babae talaga ay masyadong emotional. Kaya nga, konting bagay lang, konting marinig, konting masabi sa atin, nasasaktan tayo, konting ginawa sa atin, nagre-react tayo is because we are emotional. But if yung buhay natin ay ipapaingat natin sa ating Lord, pababantayan natin, lalo na ang puso natin, ay sigurado, maiiwasan natin maging emotional. Ha? Sabi niya po dito sa Philippians 4 verse 7. Yan, hanap ko lang yung, yan. Sabi sa ESV, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Diba? So, He will guide our hearts and minds. Kasi He will surpass all our understanding. Kasi yan din yung karugtong yan din yung katulad ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 yung aking life verse. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Diba? Kasi kapag ang Diyos talaga, ang lagi nating inuuna sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin, ika nga, put God first in everything that we do. At siya ay yung pinag-ingat mo ng iyong puso. Eh sigurado, pati emotions mo, iingatan niya. Kasi talagang, pag hindi po, marami tayong taong masasaktan, marami tayong desisyong magagawa na mali, at marami tayong mga desires na magiging hindi naka-align sa kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin pag hindi ang Diyos ang sentro ng buhay natin. Kaya nga po napaka-inam na ingatan natin, no? Ang puso natin ito. Yun yung nire-remind sa atin ng Diyos ngayong umaga na to eh.
Kaya dapat pagnilayan natin tong verse na to. After this devotion, basahin niyo ulit. Not only this verse, but the whole chapter of chapter 4 ng Kawikaan or ng Proverbs. Para mas makita ninyo, ano ba talaga yung sinasabi ng Lord sa akin dito. Kasi yung buong context, yun yung mahalaga. Not only the verse, but the whole chapter for you to understand. Ano yung gustong sabihin ng Lord sa akin dito? Diba? Ano yung gusto mong baguhin ko, Lord? Tulungan mo ko. This is ating devotion every morning. God is telling us and God is teaching us na what to do and how to do it. Hindi lang yung what to do, ano yung gagawin, but how to do it in accordance to His will. So yun yung gusto ng Lord sa atin eh. Ayaw niyang maligaw tayo, ayaw niyang magkamali tayo, ayaw niyang makapanakit tayo ng ating kapwa. Ang gusto ng Panginoon ay tulungan tayo. Diba? Na magawa natin ang mga bagay ng may pag-iingat mula sa ating Panginoon. Hallelujah. Yan. So, check ko lang po ang ating pong yan. Kasi minsan yung mga good morning po. Magandang umaga po, Ate Marilyn Bautista. And good morning, Tita Mayet. Good morning po. So, yun po yung sinasabi, no, dito sa ating pinag-aaralan ngayong umagang ito. Kaya po, magpabantay tayo sa ating Diyos na buhay. Kasi ang Diyos natin buhay eh. Kaya talagang pwede mong ipagkatiwala yung buhay mo sa Kanya kasi buhay siya eh. Diba? Ang hirap ipagkatiwala ng ating buhay sa hindi buhay. Kasi, paano tayo tutulungan? Paano tayo alagaan? So, kailangan po ay buong puso natin ibigay ang buhay natin sa ating Diyos. At sabi pa dito, so how do we intentionally take care of our inner lives? So, paano nga ba natin aalagaan intentionally yung ating kalooban, yung ating puso? Our bodies were made by God. And totoo yan. At wala nang question dyan. Because He created us. Which means that the thing they need most is God. So, yun ay isang katotohanan na talagang kailangan natin sa buhay natin ito ay walang iba kundi ang Panginoon. He is the one who sustains us. So, some of the best things we can do for ourselves is to intentionally seek God through prayer, studying scripture, praise God, ang ganda ng sound natin, and reflecting on His blessings and inviting the Holy Spirit to speak to us throughout our day. So, si God or si Jesus Christ ang nagsusustain sa atin. At ano yung mga dapat at magandang bagay na magagawa natin intentionally to seek God? Number 1 is through our prayer. So, to seek God, we need to pray. Diba? Kasi, kailangan natin ng Panginoon eh. So, hanapin natin siya. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Para maging maayos, sabi yan sa Romans, sa 6:33. Matthew 6:33, sorry po. So, yun yung bagay na dapat natin gawin. Seek God through our prayer. Lagi natin sinasabi dito yan. Pray, 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 pray unceasingly. Huwag tayong makakalimot magdasal before we go to bed. Upon waking up, di ba? Paggising mo sa umaga, you pray. Manalangin ka. Kasi sa totoo, pag hindi tayo manalangin, lalo sa pagising natin sa umaga, naku po, uunahan tayo ng kaaway na i-fill yung mind natin, yung thoughts natin ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Para ma-upset tayo, para mawalan tayo ng pag-asa, para masira ang araw natin, at makapanira tayo ng araw ng iba. Pero, kasi sa totoo lang, kailangan natin ang Diyos para i-guard ang thoughts natin, ang emotions natin, at dapat intentional yun. Na hindi na kailangan magkaroon pa tayo ng problema, pagsubok, sakit karamdaman para lang manalangin tayo. Dapat maging lifestyle na natin, maging habit na natin ang pananalangin. No, hindi naman sinabing manalangin ka ng
ng 10 oras. Di ba? Kasi sabi nila, Ate Mabs, busy ako eh. Alam mo naman, when I wake up in the morning, kailangan ko kasi ng anak ko, kailangan ko magluto, kailangan kong mag, ah, mag-asikaso sa kanila kasi may papasok sa eskwela, may papasok sa trabaho. Hindi ko na malaman ko ano yung unahin ko. Alam niyo po, parang it's a matter of priorities. Kailangan mo lang alamin anong priority mo. Kapag ang priority natin ay ang Panginoon, siya talaga ang unang laman ng isip natin pagising pa lang sa umaga. Kasi siya talaga yung bida sa buhay natin. Siya yung number one eh. So kung siya yung number one sa buhay natin, at siya yung focus natin, sa ayaw mo at sa gusto, siya talaga yung uunahin mo. Yes, hindi naman natin sinabing huwag nating asikasuhin yung pamilya natin. Kailangan natin gawin yun eh. Part yan ng buhay natin. Di ba? Kailangan natin asikasuhin ang asawa natin, ang mga anak natin, ang pamilya natin, ang buhay natin. Pero kailangan natin unahin yung best thing na dapat natin gawin sa pagising sa umaga. Hindi naman po kakain ng napakahabang oras yung i-acknowledge mo yung presence ng Lord sa buhay mo. You thank Him, you praise Him, you honor Him, you glorify Him, and pray and ask for His guidance, seek Him, and tell Him to help you on what to do the whole day ng buhay mo, guide you. Diba? Kasi pag inuna natin ang Panginoon, magiging maayos yung sunod-sunod na gagawin natin sa maghapon. Pati yung pagluluto mo, magiging magaan. Pati yung pag-asikaso mo sa mga anak mo, magiging maayos, magiging masaya kang ginagawa ang lahat ng bagay na ito. Hindi masisira yung mood mo, pakanta-kanta ka pa, di ba? Natapos magugulat ka, ang bilis ko nagawa ang lahat ng bagay na ito. It's because God is with you at in-acknowledge mo yung presence niya sa buhay mo. At totoo po yan, talagang I know and I believe na nakaka-relate kayo sa akin, lalo na yung mga nanay na nanonood ngayon. Kasi di ba po, no, tayo mga nanay, siguro kahit sabihin mong sa bahay ka lang, tayo yung pinaka-busy sa lahat. Di ba? Kasi lahat iniintindi natin eh. Lahat iniisip natin. Hindi lang tayo physically pagod. Mentally, emotionally, pagod tayong mga nanay. Di ba? Kasi lahat inaalala. Lahat iniintindi. Kaliit-liit ang bagay na meron sa bahay natin, sa pamilya natin. Iniintindi natin yan. Kahit wala ka sa lugar na yan, wala ka sa bahay niyo, nandun ang isip mo. Kumusta kaya sila? Ano kayang ginagawa nila? Nakakain na kaya sila? Nakapagluto na ba? Lalo kung wala tayo, no? Naalala ko kasi 3 days kami nag-retreat, no? Friday, Saturday, and Sunday this weekend. At wala ako sa bahay for 3 days, no? Kahit wala ka sa bahay, iniisip mo sila, iniintindi mo sila, hindi mo sila ma-chat. Pero alam mo sa puso't isip mo, sila yung iniisip mo, no? Talagang hindi natin maiiwasan yan. As a mother, as a wife, di ba? Ganun tayo eh. Ganun tayo mga babae talaga. Yan ang sabi ko kanina, masyado tayong emotional, no, sa lahat ng bagay. Kaya bantayan natin yan ha, mga nanay. Kasi dyan tayo dinideceive ng kaaway minsan. Kasi alam niya ang kahinaan natin. Alam niya itong puso natin, yung emosyon natin, ang kahinaan natin. Kaya nga, gagamitin niya yung mga tao sa paligid natin na lalo na itong mga taong alam niyang magiging kahinaan natin para mas makapenetrate siya. Pero wag nating pahintulutan yan. I-rebuke natin yan kasi wala siyang kapangyarihan sa atin. And yun yung sabi dito, aside from prayer, to seek God, we need to study the scripture. We need to study the word of God. Di ba? Ang salita ng Diyos. Not necessary na mag-aral kayo sa Bible school. Yung magkaroon ka lang ng oras to read the Bible every day ay isang malaking bagay na. Kaya nga po itong ating devotion, this is not just a devotion na aralin mo lang yung isang verse is enough. Kaya ini-encourage ko kayo to read the whole chapter of every verse na binabasa natin every day. Kasi yun po yung mas mauunawaan natin yung konteksto. Na maiintindihan natin, oo nga, no, ito pala yung ibig sabihin nung pinag-aaralan namin kanina sa devotion.
Kaya nga, after this devotion, you read the whole chapter of Proverbs 4. Proverbs chapter 4. Hindi lang yung verse ang basahin natin. Para mas nauunawaan natin ang nais talaga ng Diyos na ipagawa sa atin. Ano talaga yung itinuturo niya sa atin. And then, not only read, but meditate on it. Di ba? Sabi nga, read the Bible and meditate on it day and night. So pag-aralan natin, maging laman ng puso natin yung pinag-aaralan natin ngayon. At humingi tayo ng guidance and wisdom from the Holy Spirit para alam at malaman natin ano ba talaga yung mensahe ng Lord. At yung tama ang ma-feed sa atin. Kasi pagka head knowledge yan, sarili nating ang pag-iisip ang gagamitin natin to interpret the Bible. Naku po, sigurado mamamali tayo. So before you read your Bible, ask for the wisdom from the Holy Spirit. Kasi siya yung gagabay sa atin. At magugulat ka talaga eh. When you read the Bible, kahit isang chapter lang yan, napakalinaw ng sinasabi. Napakalinaw ng mensahe na talagang magugulat ka. Oo nga, ang galing. Thank you, Lord. Yung parang kang kinakausap is because nandun yung presence ng Holy Spirit. Alam niyo, pag binasa niyo to, napakaganda kasi napapaloob doon sa chapter 4 na ang title, Ang Payo ng Mga Magulang. Lalo na sa kabataang manonood nito. You read this chapter at napakaganda ng mga sinasabi. Sabi dito nga, makinig ka aking anak, payo ko ay tanggapin. Lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangin. Hallelujah. Diba, no? When you obey your parents dito sa lupa, and of course, ang ating tatay sa langit, ipinapangako niya yung tatanggapin natin ay lalawig yung buhay natin, hahaba, no? Thank you, Lord. Sabi ko nga, napakabuti ng Panginoon. Dahil lagi niya tayong binibigyan ng mga mensahe na tunay na magiging gabay natin para tayo ay hindi mapahamak sa buhay natin ito. Kasi grabe talaga ang buhay natin. Hindi natin alam ang mga susuungin nating pagsubok sa buhay na to. Kaya po, pagabay tayo sa ating Diyos na buhay. Sabi pa dito sa verse 11, ikay pinatnubayan ko sa daan ng karunungan. Itinuro ko sa iyo ang daan ng katuwiran. Lalo na sa mga anak ng Diyos, ano? Itinuro na ng Diyos yung karunungan sa atin at makapamuhay tayo ayon sa kanyang katwiran. Kaya sigurado at panigurado, kapag ang Diyos ang ginawa, ang nilagay natin sa sentro ng buhay natin, ay hindi tayo maliligaw, hindi tayo mapapahamak. Sabi pa dito sa verse 12, hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang. Magmabilis ka man ang lakad, ay hindi ka mabubuwal. Panghawakan mo nga ito at huwag pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya'y iyong buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. Nung nabasa ko to kanina, sabi ko, Lord, thank you. Napakabuti mo. Kasi ako po, hirap ako sa balanse ko eh. Kasi nga, stroke survivor tayo. Nandun pa, yung balanse natin, hindi pa ganun ka-perfect. Katulad ng balanse nung hindi pa tayo na-stroke. Kaya nga kahapon, alam nyo, sobra po ako na-bless kasi nung may pinuntahan kami na ito po yung homeless ministry ng isa nating kapatiran na si Pastor Aris. Pumunta kami doon sa congressional. Sa ilalim ng bridge po yung mini-minister nila. At doon sila nagre-fellowship sa mga taong nakatira sa ilalim ng tulay. Literal po na ilalim ng tulay, as in talagang yung ilalim ng tulay, doon sila nakatira. At gagawa po tayo ng video patungkol dyan para makita niyo at ma-appreciate yung sinasabi ko. At talaga pong naantig yung puso ko doon sa nakita ko. Kasi, alam niyo, parang nakita ko yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ko. Sabi ko, Lord, thank you. Hindi ako nakatira sa ganitong lugar. Na-appreciate ko yung bagay na meron ako. Kasi sila nga talagang walang maayos na tulugan. As in, tagpi-tagpi yung kanilang bahay doon na hindi ka nga pwedeng tumayo. Kasi pahiga talaga lang yung pwede kasi grabe po yung liit ng place. At madumi, maputik, talagang parang
hindi mo papangarapin tumira sa ganung lugar. Pero nandun sila, sabi nga po nung yung Pastor Aris kahapon doon, ipinapakita lang na mahal sila ng Panginoon. Kasi inabot sila ng Diyos sa pamamagitan ng grupo nila, Pastor Aris, upang ipahatid ang mabuting balita sa kanila. Napakabuti ng Diyos. Talagang wala pong pinipili ang Panginoon, walang tinitingnan. Sino man tayo. At tunay na aabutin tayo ng Diyos. Saan mang lugar tayo naroon, magpapadala siya ng mga tao upang ipahatid ang mabuting balita at upang ipadama ang kanyang pag-ibig sa kanila. Talaga po, naiyak ako talaga. And aside from that, kung ba't ako naiyak? Kasi hindi po madali yung pagbaba dun sa tulay. Talagang sa akin po, no, sa iba madali yun kasi wala naman silang kondisyon. Sa akin po naging struggle bago ako bumaba. Ah, nagkaroon ako ng anxiety, natakot ako. Kasi hindi po madali yung pagbaba ng tulay na ang hagdan ay tagpi-tagping hagdan na ang lalaki pa ng anong tawag doon, ng pagitan na talagang umatake ulit yung anxiety ko na kaya ko ba to? Natakot ako. And nag-pray ako, nanginginig ako kasi nanlalamig yung kamay ko. Tumitigas yung akin po kasing binti, yung kaliwa. Pag meron nga lang tumitingin sa paglakad ko. At ito, naiintindihan ako ng mga kastro ko. Pag may nakakita, pag naglalakad kami, nako-conscious kami. Tumitigas po yan, hindi namin mailakad ng diretso. And kahapon, talagang, Lord, paano ka hakbang dito? Sabi nga nila sa akin, Ma'am Shi, kaya mo ba? Kaya mo bang sumampa dyan? Sabi ko, ay, kailangan ko ma-overcome yung fear na to. Kaya ko yan in Jesus' name. So, nagpe-pray ako habang isa-isa na silang bumababa. At nung turn ko na, sabi ko, Lord, guide me. Kaya ko to kasi kasama kita. At totoo po, nakababa ako dun sa hagdan na yon at paupo yung pagbaba ko. Kahit dahan-dahan, hinaya ko. And then yung naging struggle ulit, yung pabalik, yung paahon. Sabi ko nga, Lord, eto ulit, Lord. Pinicturean ko nga yung hagdan eh. Hindi na lang ako nakapagpa-video paano ko inakyat yun. Pero napakabuti ng Panginoon. Thank you, Lord. Locarber tayo. Thank you, Lord, na sa mga wisdom na binigay ng Lord sa atin. Nag-exercise tayo para tumibay yung mga buto natin sa ating tuhod. Sa ating tuhod. And talagang tunay na napakadakila ng ating Diyos. Naakyat ko po yun ng walang effort. May effort, yes, pero hindi ako ganun. Hindi ako nahirapan. Thank you, Lord. Alam ko si Lord yung nag-guide sa akin para makakyat ako doon. Thank you, Lord, talaga. Sobrang thank you, Lord. Napakabuti ng Diyos. Kaya tunay talaga tayo iingatan ng ating Panginoon. Sabi nga, tapat siya sa ating sa kanyang mga pangako. Talagang nung nakakyat ako, sabi ko, thank you, Lord. Thank you, Lord. Wala akong masabi kundi, thank you, Lord. Thank you, Lord. Nagawa ko yon. Pati nga po yung nakakita nung paano ko umakyat, na-amaze sila. Sabi ko, napakabuti ng Diyos. Kaya kinaya natin makapanik dyan. At hindi po madali sa aming mga stroke, yung ganong, kasi talagang, naku, hindi nyo lang po alam, minsan kung titingnan nyo ako, parang okay na ako, nakakalakad, pero meron pa rin po ng paninigas ng binti ko. Lalo na pagka nako-conscious kami, at inaatake rin kami ng anxiety, kaya part na siguro ng aming pagiging stroke. Pero thank you, Lord, kasi na-overcome natin because our God is alive. Buhay ang Diyos natin. Buhay ang Diyos natin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you sa balance. Thank you, Lord, sa pagmamahal. Hallelujah. So, tuloy po natin, talagang sobra lang akong na-overwhelm sa kabutihan ng Diyos, sa pag-ibig niya, at yung mga tao kahapon dun sa ilalim ng tulay. Alala ko tuloy yung kanta ng ilalim ng tulay, yung may pulis, at talagang parang naano tuloy edad ko sa kanta na to, yung may pulis sa ilalim ng tulay. Literal na nasa ilalim kami ng tulay.
Pero alam niyo po yung mga patotoo ng mga taong nandun, kasi nakailang balik na po sila Pastor Aris doon. At may mga patotoo na yung mga taong doon sa kabutihan ng Diyos sa buhay nila. Kung paano silang iningatan ng Diyos, pinagaling sa kanilang mga karamdaman, prinubide ang kanilang mga pangailangan. Yung isa nga po pinagdasal ko doon si Ate Violet ay shinare niya na pinapanalangin daw niya na meron taong na makapag-aral yung anak niya sa kolehiyo. Imagine niyo nasa ilalim sila ng tulay, nakapagpaaral siya at magkokolehiyo na yung anak niya. At yun ang kanyang panalangin na sana ma-provide yung kanilang pagpapaaral sa kanyang anak. At yung asawa niya kasi na aksidente, pero magaling na, pinagaling ni Lord. At siya kasi ay wala rin trabaho. So sabi niya, paano kaya namin mapag-aaral yung aking anak? Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Kung ang asawa mo pinagaling ng Diyos, kayang-kayang i-provide ng Lord ang pag-aaral ng iyong anak. Maraming gagamitin ng Panginoon para makapag-aral siya. Kaya po, kung kayo ay tinatouch ng Diyos na makatulong sa mga ganitong tao, pwede po kayong magpahatid ng tulong para sa kanila. At mananawagan po ako at gagawa ko ng video para dyan, para tulungan natin sila. Lalo na po itong sa Ate Violet, no, na ang kanyang anak ay mapag-aral sa kolehiyo. Na bagamat ganun ang kanilang sitwasyon, ay nag-aaral yung anak niya. Thank you, Lord, no? Hindi nagiging hadlang yon para hindi mag-aral yung anak niya. At kaya siya pinakausap sa akin ng Diyos. Kasi ang daming pwedeng lapitan dun eh. Pero siya yung nilapitan ko dahil sabi ng Diyos, kausapin mo siya. Yun ang kanyang naging hiling, yung kanyang prayer request. Kasi sabi ko, ate, anong prayer request mo? Sabi niya, gusto ko lang po makapag-aral ang anak ko, makatapos ang kolehiyo. Kasi magkukolehiyo na po siya next year. At talagang sabi ng Panginoon, tulungan natin si Ate Violet, no? Through God Loves You movement, sa ating pong ministry, let's help them. Sa maliit na paraan na kaya natin na makatulong sa kanila sa pag-aaral ng kanyang anak, tulungan po natin sila. At itong batang ito, sabi ko, gusto kong bumalik sa lugar na yun, makilala yung kanyang anak. Kasi hindi ko nakilala kahapon yung anak niya. Nawa ay makilala natin siya, matulungan natin, no, na makapag-aral ang batang ito. At sama niyo po sa panalangin at kung may kakayahan tayong tumulong financially, magpahatid po tayo ng tulong. Ipaaabot po natin yung tulong na yon through the homeless ministry headed by Pastor Aris. So wala pong imposible sa Diyos. Salamat na lamang sa Diyos sapagkat tayo pinagpapala, no? Gamitin natin ang pagpapalang yan na maitulong natin sa iba. Kaya nananawagan po ako sa inyo mga kapatid, mga kasamahan natin dito sa ating Mags TV, mga pamilya natin dito, at sa God Loves You movement, na tulungan natin ang pamilya ni Ate Violet at ang kanyang anak na makapagtapos ng pag-aaral. At alam ko, hindi, hindi, hindi maigsi ang kamay ng Diyos para i-touch kayo, para ipahatid ninyo ang inyong tulong sa pamamagitan po ng God Loves You. So, yun na po yung gusto sabihin ng Diyos sa atin ngayon. Napakabuti ng Panginoon para tayong magamit, no? Para maging daan tayo na makatulong tayo sa iba. Isipin naman natin ang kapakanan nila. Alam ko na tayo dumaranas din ng mga pagsubok. Maaaring hindi tayo, pero pwede tayong lumapit sa pwedeng tumulong sa kanila. Tulungan po natin sila. Good morning, Kuya Alan. Magandang umaga sa'yo. Yan. So, sana po makatulong tayo sa kanila. Maglalabas din po ako ng video patungkol dito para tayo po ay talagang mag-campaign, no? Manawagan para matulungan natin ang tulad ni Ate Violet at ang kanyang anak at ng kanyang pamilya. Marami silang pamilya doon, sa totoo lang. Sabi mga 6 to 10 yatang families yun na doon nakatira sa ilalim ng tulay. At sabi ko nga, Lord, gamitin mo ako at ang God Loves You, ang aming ministry, para makatulong sa kanila sa maliit na paraang kaya namin gawin.
kaya natin gawin. Tayo na mga may kakayahan na makatulong sa iba. Yun na lang siguro yung ating pa-Christmas sa kanila ngayong Pasko. Di ba? Kasi minsan, gusto natin maraming handa, pero yun para sa atin lang. This time, baka pwede natin ibahagi sa iba yung ating biyaya, no? Yung ating blessing. I-share naman natin sa mga taong nangangailangan. Tulad ng pamilya ni Ate Violet. Na, I don't know kung tama yung pangalang nababanggit ko. Kung alam niyo ng Ate Mabs nyo, no? Nagiging malilimutin na. Sana tama yung pangalan na nabanggit ko. Isa po siya sa nagpatotoo kahapon doon sa homeless ministry na pinuntahan namin. Yan, dahil sa obles sa buhay niya, dahil sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya ay gumaling yung kanyang asawang na aksidente. Nakalakad na po ulit. To God be all the glory. Hallelujah. So, again, no, sabi dito, we need to seek God through our prayer, studying studying scripture, and reflecting sa mga blessings ng Lord sa atin, and to invite the Holy Spirit to speak to us throughout the day. We need Jesus Christ. Sa totoo lang. Hallelujah. Yes! Binati ko na si Papa kanina pag-start pa lang ng video. Happy birthday sa aming papang pinakamamahal. Alam ko si Papa ay kapiling na ng Diyos, kasama ng Diyos sa langit. At tunay na napakabuti ng Diyos kasi yung tatay namin na birthday today, bago po siya kinuha ni Lord, ay nakakilala po siya sa Panginoon. Tinanggap niya si Lord as His Savior, as His Jesus. Talagang nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan. At napakabuti ng Panginoon sapagkat binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na makakilala sa Kanya. Kaya ako ay at peace na ang tatay namin ay nasa piling na ng Diyos. Talagang hindi hinayaan ng Panginoon na ang aming Ama ay mawala sa mundong ito nang hindi nakakakilala sa Panginoon. Thank you, Lord, talaga. Dahil yung gustong ipagpasalamat. Ganon din kayo. Kaya i-reflect natin yung mga blessings na yan ng Diyos sa buhay natin. And yung invite natin ng Holy Spirit every morning to guide us the whole day para hindi po tayo magkamali sa mga desisyon at mga planong gagawin natin sa buhay natin. He is our guide, our wisdom, our strength. Tutulungan tayo ng Panginoon if we acknowledge His presence in our life. And sabi dito, the best way to guard our hearts is by giving our hearts to God. Sa totoo lang, yun talaga, wala nang iba. Para magabayan tayo, maingatan tayo, at maalagaan ang ating puso, dapat ang sentro nito ay ang Panginoon. When we make Him the center of our lives and the source of our strength, what we do will flow out from Him. So, ano man yung gagawin natin sa buhay natin, magpo-flow out yan from the Lord. Kasi siya yung sentro eh. 'Di ba? Siya yung laman ng puso natin. Ano man yung ginagawa natin, trabaho man yan, business man yan, eskwelang pag-aaral man yan, sa bahay man ikaw, sa bahay ka lang, ano man yung ginagawa natin. When we put God first sa buhay natin, at siya ang maging sentro nito, lalo na ng puso natin, magpo-flow yon sa lahat, sa desires, sa plano, sa thoughts, sa actions, lahat magagabayan tayo ng Diyos at magiging tama yung ating magiging desisyon, tama yung magiging plano, at ito ay magiging according sa will ng Lord. Diba? Ang ganda ng ganung buhay na ang Diyos ang sentro. Kasi kahit maganda yung buhay mo ngayon, magandang takbo ng buhay mo ngayon, always remember, lahat ng yan galing sa Panginoon. Kung malakas ka ngayon, wala kang karamdaman, thank you Lord. Kasi hindi lahat ng tao ay okay na tulad mo eh. May mga tao may karamdaman, may sakit sa puso, may stroke, may PCOS, may sakit sa liver, sa kidneys, sa lungs. Di ba? Maraming taong may karamdaman. And we are blessed kung wala kang karamdaman. At kung may karamdaman ka man, still blessed ka pa din. Di ba? Kasi
meron ka pa ring pagkakataon upang makalapit sa Panginoon, upang ipanalangin ito at magtiwala sa Diyos at ilagay mo yung pag-asa mo sa Panginoon. Ganun kabuti ang ating Diyos. And alam niyo talagang mag-o-overflow yan. Kung ano yung laman ng puso mo, ano yung laman ng thoughts mo. Kung ang Diyos ang laging laman yan at siya ang sentro niyan, mag-o-overflow yan. Talagang magugulat ka. Yung kilos mo, yung isip mo, yung bibig mo, lahat Panginoon na ang sentro. Ang Diyos na ang laging bukang bibig, ang Diyos na ang laging laman nito, ang Diyos na yung nananahan sa puso natin. Gusto ba natin yun? Sino bang aayaw, di ba? And so instead of fitting God into our daily routines, let's create our daily routines around our relationship with God. Ano ibig sabihin? Huwag mo isingit lang si Lord sa routine ng buhay mo. Huwag yung, Lord, yung parang pag naalala mo lang, huwag yung, kasi may problema ka lang, kasi dumadaan ka sa pagsubok, kasi may sakit ka. Huwag nating gawing parang panakip butas lang si Lord. Di ba? Gawin natin sentro si Lord. Gawin natin siya yung bida ng buhay natin. Siya yung number one. Hindi yung tira-tira ng oras mo, yun lang bibigay mo sa Lord. Di ba? Huwag ganon. Kasi maging intentional tayo. Siya yung umiikot dapat, nagpapaikot ng mundo natin. Hindi yung pangarap mo, hindi yung kagustuhan mo, kundi yung ano yung will ni Lord. Ano yung gusto ng Diyos na gawin ko? Ano yung nais niya para sa buhay ko? Siya na ba yung sentro ng buhay mo? Siya na ba yung lahat-lahat sa'yo? Siya na ba yung focus ng mind mo? Ang iba kasi na misinterpret natin to eh. Akala pagka sinabing si Lord na yung sentro, siya na lang lahat na magre-resign ka na sa trabaho kasi sa church na ako titira, sa church na ako the whole day, the church na ako mag-minister, doon ako magba-Bible study lang ako araw-araw, magpe-fellowship na lang ako araw-araw, hindi na ako magtatrabaho. Hindi po yun ang sinasabi ng Lord. Pwedeng maging sentro ng buhay mo ang Panginoon kahit nagtatrabaho ka, kahit nag-aaral ka, kahit nagninegosyo ka, kahit ikaw ang simpleng nanay sa loob ng tahanan na yun ang trabaho mo, pwedeng maging sentro ng buhay mo ang Panginoon. Kaya nga, sa, sabi sa 1 Corinthians 10:31, hindi ako nagkakamali, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Diba? Siya ang sentro ng buhay mo. So lahat, siya na ang nakasentro. Siya ang number one. Siya ang priority mo. Magdadasal ka before ka magtrabaho. Magdadasal ka before mo gawin ang negosyo mo. Magdadasal mo mga empleyado mo. Magdadasal mo yung negosyo mo. Magdadasal mo yung mga pamilya mo, yung mga anak mo. Bago mo simulan ng araw. Diba? Yun yung sinasabi na if you put God first at siya ang maging sentro ng buhay mo, siya lagi ang una. At siya lagi ang kinukonsulta mo sa mga plano mo. Siya ang kinakausap mo kung tama ba yung desire ng puso mo. Tama ba ito yung gawin ko, Lord? Tama ba ito yung desisyon na gagawin ko? Lahat siya na. Yun yung sinasabi natin. At hindi mo kailangan tumira sa simbahan para sabihin, inuuna mo ang Panginoon. Napaka-literal nun. Di ba? Kahit nasa ang lugar ka, ano man ang ginagawa mo, pwedeng maging sentro ng buhay mo ang Panginoon mo, lalo na ng pamilya mo. Kapag ang Diyos ang sentro ng relationship ninyo sa family, whatever happens, maniwala ka, magiging maayos ang pamilya mo. Magiging maganda yung relationship mo with your children and with your husband, with your family, with your neighborhood, with your co-workers. Lahat magiging maayos yan. Because ang Diyos ang sentro ng buhay mo. Diba? I know, nare-realize yung lahat ng yan. Kasi, unti-unti ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin. At tunay na kumikilos siya. At siya ang mag-aayos ng mga bagay na hindi ayos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, instead of fitting God into our daily routine, sabi dito, let's create our daily routines around our relationship with the Lord. Let's create space for God to speak to us and restore us. Saan yung space na yon? Through our prayer time. So please, find time to pray, to talk to God, to communicate, to commune with God. Kasi siya talaga yung kailangan natin kausap every day. Sana magkaroon tayo ng prayer time. Bigyan natin ng oras si Lord.
ng oras na makausap niya tayo, makipag-usap tayo sa kanya, to consult him. Di ba? Siya ang best consultant. Siya ay talagang makapagbibigay sa iyo ng tamang advice. Hiningi mo na ang advice ng lahat ng tao sa paligid mo. But the best advice na makukuha mo ay galing sa Diyos. Sa Kanya lang. Sa paanong paraan? Through prayer and through the Word of God. By reading His Word. Magbasa tayo ng Bible. At dyan niya tayo kakausapin. And sabi dito, let's allow God to heal the parts of our lives that are broken. So that what comes out of us is good, encouraging, and leads to an abundant, joy-filled life. Ipaayos natin ang puso natin sa Panginoon. Aminin natin na we are broken. Wasak na ako, Lord. Durog na. Pagod na. Ayoko na. Isuko mo lahat sa Diyos yan. Kasi ang Diyos ang nagpupuno ng kulang. Siya ang bumubuo ng mga wasak na, ng mga sira na, ng mga sirang relationship, ng mga puso na pagod na. Siya ang nagbibigay ng kapahingahan. Walang iba kundi ang Panginoon. Para yung brokenness na yan matapos na, mawala na, at mabuo na. Para magkaroon na ng maganda, encouraging, at mag-lead sa abundant and joy-filled life. Gusto ba natin yun? Sinong aayaw sa ganung buhay? Na kapag ang Diyos ang sentro ng buhay natin, yung kagalakan ay mararamdaman natin. Yung kapayapaan, yung pagpapatawad, yung pag-ibig ng Diyos ang siyang maghahari sa atin. At saan natin yan matatagpuan? When we accept Jesus as our Lord and Savior. Magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Dito nga po sa ating Mavs TV, we're not talking about religion, but we're talking about relationship. To experience the love of God, His goodness, His kindness, His gentleness, His loving mercy, His loving kindness. Alam nyo, yun yung best experience na dapat nating maranasan. Na naranasan na ng maraming tao. At I hope, huwag mo ipagkait yan. Huwag mong tanggihan kapag ino-offer sa'yo yung regalong libreng ibinibigay sa'yo ng Diyos. Sapagkat doon mo matatagpuan ang tunay na kabayapaan, ang tunay na kagalakan, ang tunay na success ng buhay. Only in Christ Jesus alone. By His grace, not by works, but by His grace. Kasi tayo po ay napahiwalay sa Panginoon ng dahil sa ating mga kasalanan. Kung kaya't yung brokenness na yan nandyan pa, isuko natin sa Panginoon yun. Ipaayos natin ang puso natin at hayaan natin ang Panginoon ang maghari at kumilos sa ating buhay. Hanggat hindi natin yan dinidesisyonan sa buhay natin na maghari ang Panginoon sa buhay natin, ay hindi po magbabago ang takbo ng buhay natin. Paulit-ulit lang itong mangyayari. Paulit-ulit lang na masasaktan ka, paulit-ulit lang na magkakasala ka kasi wala pa ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Sapagkat by His grace, through the Holy Spirit, doon lamang po magkakaroon ng tunay na pagbabago, ng transformation na hinahanap natin sa buhay natin. Magbabago ang lahat, maniwala ka. Your perspective, your plans, your desires, and even yung mga bagay na hindi mo inaasahan, dumarating. Nagbabago po talaga ang lahat kapag hinayaan natin ang Panginoon ang maging sentro ng buhay natin at ng ating buong pamilya. Kaya kung sa mga oras na ito ay kinakausap ka ng Panginoon na isuko mo na ang lahat-lahat sa Kanya. Ang kapaguran mo, ang brokenness mo, ang takot mo, ang galit mo, sama ng loob at hinanakit mo, at ang lahat ng mga kasalanang matagal mo na itinatago sa puso mo. Manalangin, idulog mo yan sa Panginoon. Isuko mo sa Diyos. At naniniwala ako sa pamamagitan ng iyong pananampalataya at paniwalaan mo na merong kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Ikaw ay pagpapalain at ikaw ay tunay na makakalaya sa iyong kinalalagyan ngayon.
Kung nais mong sumunod sa panalangin ito, sumunod ka sa panalangin ito, at angkinin mo na ang panalangin ito ay sa'yo, na parang kinakausap mo ang Panginoon sa mga oras na ito. Sige po, manalangin tayo. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Nagpapasalamat ako, Panginoon, sapagkat ikaw ay dumating, pinako sa krus, namatay, inilibing at pagkaraan ng 3 araw, ay nabuhay na mag-uli upang bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Patawarin mo ako, O Diyos. Isinusuko ko po sa iyo ang lahat ng aking mga kasalanan. Tulungan mo kong talikuran ang lahat ng ito. Tinatanggap kita ngayon, Panginoon, bilang aking Diyos at tunay kong tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay. Isulat mo, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po sa pag-ibig mo, O Diyos. Pagharian mo po ako. Tulungan mo akong baguhin ang aking buhay. Pagalingin sa aking mga karamdaman. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Hayaan niyo pong ipanalangin ko kayong lahat. Panginoong Diyos na buhay, dakil at makapangyarihan. Maraming salamat po sa napakaganda mong reminder sa aming lahat. Kung paanong kami ay magpapasakop sa iyo. Kung paanong kami ay tunay na ikaw ang maging number 1 sa buhay namin. Maraming salamat, Lord, kasi pinaalalahanan mo kaming muli na kami ay magpaingat sa iyo, lalo na ang aming mga puso, ang aming isip, ang aming mga galaw, ang aming mga gawa. Tulungan mo kami, Panginoon, na nawa, O Diyos, ay laging ikaw ang maging sentro ng buhay namin, ng aming pamilya, at ikaw ang maging focus namin, Lord, hindi ang aming problema. Nawa, O Diyos, ikaw ang maging number 1 na sa buhay namin. Hindi ang aming trabaho, hindi ang aming pamilya, hindi ang aming mga negosyo, hindi ang mga material na bagay na meron kami. Hayaan mo lang, O Diyos, na ikaw ang maging sentro nitong buhay na meron kami. Buhay na ikaw ang nagbigay, buhay na ikaw ay nag-ingat, buhay na ikaw ang nakakaalam. Alam namin, Lord, na mahal mo kami. Salamat, Lord. Ikaw ang unang nagmahal sa amin. Kung kaya't marunong kaming magmahal sa aming kapwa. Kung kaya't marunong kaming magpatawad. Kung kaya't marunong kaming magbigay. Maraming salamat for everything, Lord. Makaingatan mo kami, Lord, higit lalo ang aming mga puso, ang aming mga desisyon sa buhay, ang aming mga plano, ang aming mga desires. We surrender everything to you, Lord. Huwag mong hayaang magkamali kami, Panginoon. At huwag mong hayaan, O Diyos, na kami ay malinlang ng kaaway. Alam namin na lagi mo kaming binabantayan at nawa, ikaw lang ang aming laging iisipin. Ikaw lang, Panginoon, ang siyang laging bibigyan namin ng karapatang ingatan kami, gabayan kami at bantayan kami sapagkat ikaw ang aming Diyos na tunay na nagmamahal sa amin. I-bless mo, Panginoon, ang lahat ng mga taong nanonood ngayon. Ano man ang kanilang mga panalangin, ano man ang kanilang mga hinihiling, tulungan mo po sila, Lord. Gabayan mo po sila. At nawa, O Diyos, at magpatuloy sila sa paglilingkod sa iyo. Magpatuloy sila sa pagtawag sa iyo, pagdarasal sa iyo, Panginoon. At magpatuloy sila sa paglilingkod sa iyo, pagbabasa ng Bible, Lord, sa pag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa kagalingang patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Sa amin may mga karamdaman, Lord, na walang ibang inaasahan kundi ikaw. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng lakas, kagalingan, upang makatulong din kami sa iba. Tulungan mo kami, Lord God, sapagkat ikaw lamang ang aming Diyos na tunay na kayang gawing posible ang imposible. Thank you for everything, Lord. Continue to bless Ate Mavs TV family, God Loves You Movement Ministry, at ang aming pong God First Christian Ministry International, Lord, na iningatan mo, tinulungan mo, ginabayan mo, at patuloy mong pinalalakas at patuloy mong gagamitin upang maging pagpapala sa mas marami pang tao.
Thank you, Lord God, for everything, Lord. I-bless mo rin ang Global Life University, Lord, na nagiging daan upang matuto ang maraming tao sa pag-aaral ng iyong salita. Thank you for everything, Lord God. I-bless mo po ang lahat ng taong makakapanood ng video na ito. Pagpalain mo po sila, kausapin mo po sila, Panginoon, at patuloy mo silang ingatan sa buong ng kanilang pamilya. Maraming salamat po. We praise you, Lord. We honor you. We glorify you. In Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat. Again, good morning po Ate Lucy. Good morning Kuya Alan. And I hope na i-like and share po ninyo ang video na ito upang marami po ang maabot ng atin pong live at marami ang makapakinig ng mabuting balita ng Panginoon. At sa mga hindi pa po nakafollow, pa-follow naman po ang ating Mavs TV at ang God Loves You na ating pong page para po kapag meron tayong live na ganito, ay manonotify po kayo. Kasi pag hindi po kayo nakafollow, hindi nyo po, hindi kayo mapapaalalahanan ni Facebook. At ganun din, i-subscribe. I-subscribe po natin ang ating pong YouTube channel, ang ating Mavs TV at ang God Loves You. Kasi doon po natin din inilalagay ang mga videos natin from this platform para po patuloy ninyo itong mapapanood all throughout the year. Mas matagal po ninyo mapapanood ito doon at pwede nyo i-share anytime at pwede nyo pong i-share yung mismong channel natin para po marami kayong mga mapapanood doon ng mga devotion natin ng mga nagdaan, ng mga buwan at taon. Thank you, Lord. Napakabuti ng Panginoon talaga. Hallelujah. Ayan. So, tingin ko lang po yung ating pong page ng ating Mavs TV. Baka may mga nanonood doon, batiin lang natin. Yun. So, good morning po sa mga nanonood dyan sa ating Mavs TV, kay Ate Marilyn Bautista, kay Tita Mayet, ng God First Christian Ministry International, and of course, kay Ate Lucy. Yes, thank you, Lord. God bless us always. Maraming salamat po sa inyong lahat, and I know na magpatuloy lang po tayo sa ating paglilingkod, sa ating Diyos na buhay. Maraming salamat, and see you all again tomorrow para sa ating pong Daily Devotion Live. And don't forget to pray always and read the Bible every day. God loves you. Bye-bye.